Welcome to Cagayan de Oro. Maybe there's a version of me left that doesn't feel afraid of what comes next. Things that I know, take my mind off things that I want to come and fall in lie. Come and fall in lie. I wanna go how you go, get the money and control. Let's go. Oh no no, maybe I still wanna get it right. Now we'll be best of chasing instead of waiting for signs. Blacked out on a Tuesday, every weekday putting in time. And all I want to do is here, so I keep on trying. Na na na, na na na, I keep on trying. Na na na, na na na, I keep on trying. I let my mind open for the things that I want to come alive. All for taking chances and try to make it my own. I wanna see, make it my own. I wanna see how you go, get the money and control, get the money, let's go. High up, I want to go. Know that to turn back ain't possible. Blacked out on a Tuesday, every weekday putting in time. And all I want to do is here, so I keep on trying. Na na na, na na na, I keep on trying. Ito Bugsay. Ibig sabihin ng Bugsay, Bisaya term ng Cebuano or paddle. Okay, this is the name of the company, Bugsay. My name is Arman. Magkalala ni Mama yung ibang mga guide. The photographer is our John Bird. So the double purpose we have photographer and rescue kaya. Okay? So guys, I'm here inside in Cagayan side. This is our Barangay Mambuhay and City Aura. This part in Cagayan de Oro. And the other side is our Lingating Bawan Bukidnon. This part in Bukidnon area. So the river's boundary between Cagayan de Oro and Bukidnon side. Hanggang matapos tayo, ang river natin is boundary. Okay? Very good. So, ang kahabaan ng river natin nasa 12 plus kilometers tayo. Mababa yung biyahe natin. Estimated natin sa biyahe ngayon 2 to 3 hours tayo sa river run. Okay? About rapids po natin. Example is the first rapids sa likod natin. Yan yung simulan natin. The rapids is 14 major rapids lahat. Good luck. So, again, we'll start about the paddle. The part of paddle is our T-grade shaft in the blade.
Ang tama sa paghawak ng sagwan, laging naka-hold anytime sa T-grip natin. The way na hindi tayo naka-hold sa T-grip, laging tumatama yan sa kasamahan natin. The example, ganito yung hawak ko. And pag ganito yung hawak ko, may boulders dyan. So iniwasan ko yung boulders. So ang nangyayari, tatama sa kasamahan natin. Okay? Iwasan natin yan. Okay? So hawakan natin yung T-grip. So pag nakahawak na tayo sa T-grip, and then sa shop banda, kailangan hindi tayo dito banda nakahawak. Pag dito tayo banda sa taas nakahawak, walang puwersa yan. And then pag sa ilalim naman tayo nakahawak, may puwersa naman siya pero mas madali kayong mahulog. Kasi pag sagwan nyo, ma-outbalance, yung bigat nyo sa katawan, nasa tubig na. Di ba? Yung sakto-sakto lang sa paghawak. Okay? Ganun lang yung importante. Okay. So the basic paddling, we have forward, back, paddle, stop. Pag sinabing stop ng guide, so nasa lap lang yung paddle. The way the arrow kumanap the guide, ganun lang yung gagawin. Okay? Pag sinabing forward, automatic, naka-forward naman tayo. Pag sinabing back paddle, the back paddle, automatic back paddle tayo. Okay? So, okay guys, so pag sinabing stop, ito lang ilalagay stop kasi nakaupo tayo sa gilid ng boat. Okay, pag sinabing forward, automatic forward. And everyone, 90 degrees angle yung paddle. Hindi yung nakahiga. Okay? 90 degrees. And yung black na blade, kailangan lublog yan sa tubig pag nagsagwan tayo. Kasi kung nasa half lang, walang puwersa yan. Okay, example, ganito yung sagwan natin. Yung tigre po, malapit sa mukha. Gawin na malapit sa mukha yung tigre. Pag may bato sa baba po, magbabump yung paddle natin papunta sa mukha. Ang mangyayari, tumama sa mukha. Okay? So iwasan natin yan for the experience, marami nang nangyayari. Example, may nahulog na ngipin dahil sa lakas ng impact. So iwasan natin, okay? Very good. So, ganito yung formation natin sa pagsagwa ng forward. So medyo distansya, ano? Pag sinabing forward, sa ilalim po, hihilain mo, and then sa ibabaw po, parang itutulak. These are forward. Huwag mong i-swing kasi masakit yan sa arms, okay? Huwag mong i-swing. Sakto-sakto lang sa paghangat. Forward, tapos ang forward naman natin po hanggang dito lang sa katawan. Tapos, kasi kung itutuloy nyo sa likod, may tao pa dyan sa likod. Baka matamaan, okay? Sakto lang sa katawan. Yung iba kasi nagpo-forward, gumaganon lang. Di ba? Arms lang yung gumagalaw. So, masakit lang sa arms pagkatapos. Alin yung body natin ng kaunti. Tunin natin yung tubig. Ganun lang yung forward. Okay? Okay. So again, the next one we have the back paddle. The back paddle opposite to forward. Ang gagawin natin, wide apart, lagay natin sa tagiliran, lean backward. Ano na yung gagawin natin, okay? Ano ba yung back paddle mo? Nakahiya ka naman? Para paano kung gagawin natin, okay? Doon tayo yung final natin sa ilog na, okay? Guys, everyone all swimmer ba tayo? Hindi. Yes. Not Half. swimmer. Not swimmer. So, guys, the problem start. Kahit hindi tayo marunong lumangoy or lumangoy tayo, marunong yung lumangoy, the problem, we have the buoyancy. So, the problem start, paano kung nahulog tayo sa boat? Yung first gagawin natin. Paano na lang? So, kadalasan, we have the experience, kadalasan ang nangyayari pag nahulog yung tao. The first nangyayari is magpapanik talaga. Yeah? So, kunin natin yung panic. Dapat, the first is do not panic. Okay? The second is speed up. Why speed up tayo? Ang rapids kasi, super mababaw lang. So, we have 2 or 3 feet lang yan. Kung nakatayo tayo mismo sa rapids, ang delikado, tatama yung paa natin sa ilalim ng mga bato. Yung paa natin. Okay? Ano yung gagawin natin? Yes, then wag po tayo nakadapa. The way na nakadapa tayo, mahirap iangat yung paa natin. Yung tuhod naman natin yung tatama sa ilalim. Importante, higa diretso. Okay? Lalo na ngayon, medyo hindi gaano mataas yung tubig. So medyo mababaw, medyo mabato-bato. Okay? So diretso tayo higa. And then, reminders po, kung malapit lang kayo sa boat, may rope tayo sa gilid. Black na rope. So tawag namin dyan is grab line. So pwede tayong direktang humawak dun sa grab line. And then, reminders po, in case na nakahawak kayo sa grab line, tapos kung sino yung naiwan sa boat, tapos gustong tumulong, alam niyo na yung mangyayari. Huwag natin nahawakan yung arms. Gawin na hawakan natin yung arms, hilain natin yung arms. Yung tao nasa ilog pa yan. So far, mabigat pa yung tao pag nasa ilog. So ang mangyayari, maduslikit yung arms. So kaya may buoyancy at kaya may harness kayo, hahawakan natin dito sa flat shackle natin. Para makuha yung tao pa. Ano na yung gagawin natin. Okay? Good. And then lalo na huwag yung hawakan sa helmet. Alam ko, kung hahawakan nyo sa helmet, may galit kayo sa tao na yan.
Masasakal yung tao, okay? Life jacket lang po. Okay. Guys, in case na medyo may kalayuan yung taong nahulog, tapos medyo parang malapit ang parang kayang abutin ng sagwan. Pwede nating iabot yung sagwan para sa kanya. Huwag itong parting blade kasi madulas yung tao. Okay? Madulas na. Madulas pala yung madulas itong area na to. At yung kamay hindi pwede diretso maka-grip ng Baliktarin natin yung sagwan para may mahawakan yung tao. Ganun lang. Pull back. Ganun pa rin yung gagawin natin. Tulong-tungan sa pag-akyat. Okay? Okay guys, so pag hindi na kaya ng sagwan, wala na po, babay na dun sa nahulog. Lipat na lang, kita-kita lang sa baba. Ganun na yung mangyayari. So guys, pag hindi na kayo ng sagwan, kami na yung bahala. So this is our true bag. So this is our 15 meters long loop. Ito yung ihagis namin sa inyo. Or pag malayo na kayo. So guys, kasi in the first gagawin namin, hindi namin alam yung mga pangalan nyo. So encounter namin pag ganyan yung tao, pag nasa ilog na yan, tawag namin sa kanila sa swimmer. Kasi nasa ilog na, lumalangoy na. Swimmer. The first gagawin namin is sumisigaw kami na swimmer. The way na sumisigaw kami na swimmer, tapos hindi kayo makarinig, or kung nakarinig kayo, eye contact sa amin para may tatapon namin yung bag. Para malaman namin, okay na, nakarinig siya. So itatapon namin itong bag na to. Eye contact sa amin. Okay? So pag hindi kayo nakarinig, alam namin na hindi ka, pag hindi nakarinig yung tao, hindi yan diretso eye contact. Okay? So the next option natin, sa aming guide, sa whistle. Pag may whistle, ganun pa rin gagawin, eye contact sa amin para may tatapon namin yung bag. The way na wala pa rin, the last option sa amin, itatapon namin itong bag na to. Pero ang mangyayari, tatamaan namin kayo. Okay? So, in case ito yung hawakan ko, yung rope at yung bag yung hahawak, ay itatapon ko. So, in case at itatapon namin yung bag, tapos tumama sa katawan nyo, ang gagawin nyo, dapat tayong lumipat sa rope. Bakit tayo lumipat sa rope? Kasi may naiwan pa yan sa loob. So, mangyari, extend hanggang matapos yung nasa loob. So, pag nakalipat na tayo sa rope, huwag natin ilob sa kamay natin or sa katawan. Okay? Lalo na sa leeg, huwag yung ilob. Okay? So, example, naglulob ako sa kamay. Tapos sa paghila po ng guide, siyempre, masakit na yan sa kamay. Tapos, hindi mo matatanggal kasi nakaloop na siya. Di ba? So, bawal po yung ganito. Okay? So, ang gagawin natin, nakahawak lang tayo ng ganito. Kasi kung masakit kasi sa kamay, pwede mo mabitawan agad-agad. Okay? And then, pag nakahawak na tayo ng ganito, huwag tayong nakaharap kung sino yung naghila sa atin. Gawin na nakaharap tayo yung hampas ng tubig diretso sa mukha, so makakainim tayo ng tubig or hindi tayo makakahinga. Kasi lahat ng tubig na sa ating katawan, sa ating mukha. Okay? Gagawin natin po, nakatalikod tayo kung sino yung naghila sa atin. Ganito lang yung position mo. Okay? Ito, talikod lang. Relax na, relax na. So, next, paano kung hindi na kaya ng rope or crew bag namin? So, continue tayo. Ang gagawin natin nasa floating position. Para lang tayo nakahiga. The floating position po, facing downstream and feet downstream. So, kung may hawak tayo na sagwan, lagay lang sa dibdib. Pero mas mabuti na wala tayong hawak na sagwan. Okay? So, ito yung downstream. So, nakatingin ako downstream. Balance ko yung kamay. Yung legs dapat nauna. Dalawang legs, tapos bukaka. Kasi para balance-balance. Nauna yung paa, tapos nakatingin ka saan ka patungo. Para, in case na may wall sa harap mo, pwede mo makik yung wall. Importante po, kaya laging nauna yung paa, hindi yung paa yung nauna. Okay? No problem pag malayo na yung tao. The photographer is the one purpose. You have Brensing Kayak photographer. Siya diretso yung hahabol sa kanya. Okay? Very good. Other question. Okay, so then, dagdag naman tayo. Paano kung nag-capsize yung boat natin? Tumaob. In case lang paano kung in case na tumaob yung boat natin? So, the problem dun sa ilalim, madilim lang sa ilalim ng boat. Makikita niyo mamaya may tatlong bilog. Yung kita ng bilog na yan, makakahinga tayo sa ilalim.
Kaso lang super madilim. Kasi hindi siya lahat napapasukan ng tubig. Okay? The first gagawin pa rin natin, do not panic. It feet up pa rin tayo. Kung nakaiwalay kayo dun sa boat, ganun pa rin, floating diretso agad-agad, floating agad. Kung nasa ilalim kayo, the first gagawin, do not panic sa ilalim, and nakapit up pa rin tayo kasi kadalasan tumatawag yung boat sa rapids mismo. Okay? Kung nasa ilalim kayo, dun na kayo sa ilalim. Relax na kayo dun sa ilalim. Kasi hindi naman tuloy-tuloy yung rapids natin. Still water naman yung so, mas relax yung still water natin. Still water po natin, malalim na area yan. Yung pinaka-safety sa atin ngayon, still water. Pinaka-delikado, yung rapids po natin. Kasi mababaw na mababaw. Pag nahulog ka, siyempre, pagulong-gulong ka sa mga bato-bato. Okay? Doon po yung mayayari yung legit na stone massage kung nahulog ka sa rapids. Tama lang. Stone massage talaga. Okay, very good. So ganito, pagkatapos ng rapids, i-guess perfect natin yung rapids. Sumigaw yung guide sa likod or guide natin. So raise your paddle high five and we shout out everyone, bugsay. Itaas natin yung paddle and we shout out, bugsay. Bugsay. High five everyone, high five. Bugsay. I think somewhere in a different life I'm still 7 in 2nd grade, and I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. Maybe somewhere in a different world my mom's a bug inside a tree. My dad's a scientist to capture me. And now it's time to set it free. Maybe somehow in this soul of mine I find it hard to see the truth. A boring life. If that means I'll be happy too. Maybe there's a version of me left that doesn't feel afraid of what comes next. And I'm just trying to be the best one out of all the reality. Maybe somewhere in a universe there's gotta be a better life for me. There's gotta be a better life for me.
off the riches, and when I'm the opposite of blue blood.